Your time start now, bro Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bilang nabanggit sa aking katunggali nga about vocabulary or dictionary, dito naman sa ChatGPT, tatanungin ko siya kasi siya nakakaalam dito. Arabic, alam niya, master sa Arabic, master sa English, si ChatGPT. ChatGPT, I will ask you, the word bi'idnillah in Arabic, does it mean the will of Allah, permission of Allah, by the power of Allah? ChatGPT, please tell me. In Arabic, the phrase "bi'idhn Allah" literally translates to "with the permission of Allah" or "by the will of Allah." It emphasizes that something happens only if Allah permits it. So it's more about permission and will rather than just power. It's a phrase often used to acknowledge that all outcomes are ultimately under Allah's control. Okay. Sa klaro nga, the will of Allah, the permission of Allah, it's including the power of Allah. Okay? Dito sa kanyang nasabi niya kanina, wala si Kristo daw, hindi daw sinuportahan. Okay? Ang kapangyarihan daw ay mula kay Kristo. Okay? Sa Islam kasi, pag hindi mo naintindihan ang isang versikulo, punta ka sa other verse. Kung hindi mo pa maintindihan, you go to the hadith. Dito, sa verse, kasi isa lang ang versikulo niyang ginagamit, yung 3:49. Tapos sinabi ko siya, basahin mo ang 50 at 51, nandoon na, ang sambahin ay si Allah lamang, sabi niya ay fabricated. Ang 49 ay hindi fabricated, 50 at 51 fabricated na. Okay? Magaling, alhamdulillah. Nag-aaral talaga. Okay. Ganito naman, sa Quran chapter 5 verse 110, sinasabi dito, remember, when Allah will say to the day of resurrection, O Isa, Jesus, son of Maryam, Mary, remember my favor to you and to your mother when I supported you with Ruhul Quddus and Angel Jibril so that you spoke to the people in the cradle. I supported you and I am in maturity. And when I taught you, tinuruan kita sa pagsulat. Diyos, turuan sa pagsulat. Tinuruan kita sa pagsulat by the power and understanding, the Torah and the Injil, and when you made out of the clay of figure like that of the bird, by the permission of Allah. By the permission meaning by the will of Allah, Allah's lead, by the power of Allah. Because ang problema nito sa aking katunggali, hindi naman ito nag-aaral ng Arabic, alam niya, ang kana talagang ibiin nila ay permission lang. No. There are, in one Arabic word, there are a lot of meaning in one Arabic word. Biid nila, including the power of Allah. At walang single Muslim na iniwala na ang bid nila, meaning to kay Jesus lamang. Okay, another thing. Ay lang daw, si Jesus lang daw. Yan ang salita ng Allah eh. Pero kung hindi mo naintindihan, gawin mo siyang Diyos, gaya ng paggamit niyo sa Bible, at lang kayo dito, ay ang, ano ba yan, tagpi-tagpi, analogy, ay hindi ganun kami mga Muslim. Ang Muslim, ang ginagamit namin ang Quran is not by analogy. Kasi mali ang tao. Basihan namin anong sinulat at anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpatuloy po dito, when you spoke in the cradle, when I taught you the writing, tinuturuan kita na magsulat, the angel, and when you made out of the clay of figure like the bird, by my permission, sa aking pahintulot, and you breathed into it, and it became the bird, by my permission. So, by my permission. And you healed those born blind and the lepers by my permission. And when you brought forth the dead by my permission, when I restrained you, etc., by my permission. Very clear, ang permission, una, kung dito lang hinawakan mo nga word permission in English, why don't go back to Arabic? Ang Arabic bid nila. Ang bid nila in Arabic, hindi nangahulugan lamang na permission. Doon mo pinagmalaki ng permission, gumawa ka ng mga istorya, gumawa ka ng mga analogy, gumawa ka ng sinasabi ng katunggali. Hindi naman yung basihan eh. Diyos si Kristo. Kahit pa anong sinasabi, tama sila o mali, ang basihan natin ang Quran eh. Sinasabi dito, si Kristo, sambahin lamang nag-isang Diyos. Si Kristo ay nilikha. Basahin mo sa Tagalog, si Kristo ay nilikha ng Diyos. Mayroong Diyos na walang simulan at walang katapusan. Si Jesus Christ is a Messiah. A prophet of God, a Messiah, a messenger of God. So paano mo nasabi na
ito ay siya ay Diyos. 2.2 billion Muslim throughout the world. Walang isang Muslim nagsasabi na si Jesucristo ay Diyos. Hindi kagaya ng Christianity. There are billions of Christians and there are millions and millions of Christians who believe Jesus Christ is God. Pero sa Quran, kaming mga Muslim, walang isang Muslim na nagsasabi na si Jesucristo ay Diyos. At walang nagsasabi rin na Muslim scholars nagsasabi na ang Quran, once ang Quran ma-translate into English or any vernacular, hindi na matawag ang na Quran. The Muslim, itong mga current Muslim or modern Muslim scholars nagsasabi dito, gaya ni Imam Nawawi, gaya ni Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Imam Shafi'i, sila nagsasabi na ang Quran, pag itinatranslate ng ibang lingwahe, nawalan itong divine origin. Ang Quran cannot be translated or it will be translated to other language, cannot be considered as Quran. So Quran ang pinag-uusapan ho natin, hindi translation. At walang isang Muslim magsasabi na yung English translation yung hinahawakan mo ay Quran yan. You are only that interpretation and meaning of the Quran. So pinagmamalaki mo, nilalabanan mo ang salitang, niyakap mo ang salitang permission dahil sa iyo ang iniisip na permission ay kagaya ng iniisip ng mga ordinary people. Pero kami nagbabasa ng Quran, ang permission ang ibig sabihin, the will of Allah and by the power of Allah. Even the ChatGPT, even the AI said, bi'idnillah is not only permission, but also by the power of Allah. Yan po ang ibig ng sabihin ng kami mga Muslim. Naniniwala po kami na si Allah ho ay Diyos, nag-isang Diyos na tunay, Allahu Wahid, at si Jesucristo, sino siya? Hindi siya isang Diyos. Bakit? May Diyos ba na ipapako? May Diyos ba na nagdarasal? Kung basahin mo ang Biblia, ay very clear sa Biblia. Sabihin naman nila ang palusot dyan ay ang Biblia kasi tao at Diyos. At dito, hindi niya mo gagamit na si Jesucristo ay Diyos. Dahil lang sinasabi ni Jesucristo, ako. Hindi mo naintindihan. Doon lang ka sa 3:49. Continue sa basa. Kasi pag sinasabi mo nga siya ang Diyos, very clear, sa basahin mo sa 50 at 51, nagsasabi, masambahin natin si Allah. Bakit? Sinabi ng Allah, sambahin natin. Dahil may kagaya sa inyo, mga Katoliko, nga gumagamit lang ng bersikulo, pinutol, without the context, without understanding, tapos magbigay na kayong conclusion. You are basing your logic sa ano basa, chapter 3, verse 49. Please read verse 50, 51. Nagsasabi si Kristo, nagsasabi si Kristo, nga sambahin lamang si Allah ang nag-iisang Diyos. So ano pa kayo sasabi mo? At wala ka palang mabasa nga talagang litra por litra nga si Kristo ay Diyos. Sinabi mo, wala rin makita nga siya ay tao. Wala makita nga si Kristo ay messenger, a prophet of God, created by Allah, si Kristo. So yun lang po. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi